Makwento mo nga ano yung klaseng procedure na ginawa daw sa'yo ng doktor. Kaya po tinay dito kasi po sabi po doon CT scan may namura raw na dugo na gusto nilang matanggal kasi hindi raw talaga po pwede na may dugo daw sa ulo. Kaya tinanggal po nila. Ano naman yung naging responde ng kumpanyan? Binayaran ba nila yung bill mo? Ano ba yung nangyari? Ay wala po. Wala talaga as in or may mga naitulong pero hindi sa... Wala po talaga siya. Walang kahit 5 sentimo sila Oo. na yan. Alam nila na po na aksidente ako, ba't din po nila ako pinasahod? Anong sinabi ng opisina? Hindi daw po naipasa yung mga papel ko sa kanila, kaya hindi daw po nakarating sa main office. Tapos Walang may nasabi gumawa pa- ng report para malaman na ikaw ay na-aksidente. Opo. Lumabot po ako sa bitag para reklamo po ang Metro sa kadahilanan na tulong nila na hindi pa hanggang ngayon hindi pa binibigay. Noong araw po yan ng June po, nagtatrabaho po kami noon, nangungulikta kami ng basura. Ngayon po sa hindi po pinasahan, nalaglag po ako sa truck. Yung pumutok po yung ulo ko. Yan din yung mga kasama ko naman, dinala ako sa ospital. Nagising na ako ng ospital, bali wala na pa gano'ng maalala. Yung tinanong ko na lang po yung kasama ko, nasaan ako. Sabi niya, nasa ospital daw ako. Yun na po, nung makauwi na ako kahit po yun, unti-unti na bumabalik yung pag-iisip ko noon. Sa pagkakalam ko, pabinigay lang sa amin na tulong, 4,000 yung naging gastos naman po sa pang-ospital. Ang huli na binigay niya sa akin nung June 30 na pinasahod nila sa akin, hanggang ngayon wala pa po na binibigay sa akin na sahod. Yun na po inaasahan ko sa ngayon. Ngayon, ang sabi naman sa akin na pababalikin nila ako, magantay sa ganitong araw, ganitong oras. Nung nagantay naman kami, puro pasa naman po ang Metro Ace. Hindi po talaga nagbibigay. Kahit anong tawag po namin, hindi sumasagot ang HR. Sasabi sa amin, kay busy siya, nasa meeting. Tuwing tatawag na lang po ba kami, lagi nasa meeting siya. Sir Bern, Sir Carl, sana po matulungan niyo po kami sa reklamo ko po na to. Yun na lang po ang inaano namin, na matulungan na lang po kami. Ray, matanong ko lang, kamusta ka na? Medyo ano na lang po ako sa ngayon. Pero inaalala ko lang po talaga itong ulo ko kasi pagka may time talaga na minsan may masakit. May time na wala rin. Alright, okay. Matanong ko siguro, balikan muna natin yung nangyari dun sa aksidente. No? Kwento mo nga sa amin, ano nangyari doon? Nalaglag ako noon, sir. Hindi ko na masyado na maalala yung pag-iisip Okay, ko. so nun. nalaglag ka. Anong bahagi ng truck nakatayo ka ba dun sa may bandang likod, sa may gilid ng truck? Nasa labas po. Bale, driver side. Tapos sa likod na lang po ako noon. Okay, kasi driver side para nakahawak ka. Tama ba? Nung nakahawak ka sa gilid, bakit ka na nahulog? Ngayon nga rin po, hindi ko rin maalala na po sa ngayon talaga. Hindi mo na maalala. Opo. So bigla ka na lang siguro, baka nadulas ang kamay mo or namali ka ng apak. Kaya nangyari is nalaglag ka. Ano yung naging responde ng inyong mga kasamahan? Bali po yung dalawa kong kasama at saka yung driver, nagtawag na lang po sila ng ambulansya na para madala daw po ako ng ospital. At yung isa ko naman pong kasamahan, sinama din ako sa ospital. Makwento mo nga ano yung klaseng procedure na ginawa daw sa'yo ng doktor. Kaya po tinay dito kasi po sabi po doon CT scan may namura raw na dugo na gusto nilang matanggal kasi hindi raw talaga po pwede na may dugo daw sa ulo. Kaya tinanggal po nila. Napapansin ko lang na medyo mabilis ka magsalita pero parang mahirap ka din na ikwento ang lahat. May naging epekto ba yung aksidente mo sa sarili mo? Opo sir, totoo po talaga Pananalita, yan. pag-iisip, Opo. pagkikilos at paggagalaw? Opo. Kasi po nung una po namin doon sa ospital, sabi ko, Dok, ba't ganito yung pakiramdam ko pag kami sa nahihilo ako? Sabi naman ng doktor sa akin, normal na yung paghihilo kasi epektado kasi sa ulo eh. Tapos yung iba naman na makasama ko na ano nila yung pagsasalita ko, nauutal na raw ako. Ano naman yung naging responde ng kumpanyan? Binayaran ba nila yung bill mo? Ano ba yung nangyari Ay dun wala sa po sa ospital? tupo. Sagot po talaga ng PhilHealth yun. PhilHealth. PhilHealth po talagang Pero doon. matanong ko lang, sino nagbabayad ng PhilHealth mo? PhilHealth po na yan, matagal ko na po nahuhulugan yun nung nasa ibang kumpanya po ako nagtatrabaho. Pero sa alam ko ay dapat kayo ay merong PhilHealth. Meron ba kayong PhilHealth dito meron sa po. kumpanya na to? Meron po. Linawin lang natin, Sir Carl, itong aksidente nangyari to oras ng trabaho or wala ng trabaho? Oras na po ng trabaho yan. Mga anong oras to? Mga sabi mga 4:30 or 5, mga ganun. So pahapon na, paggabi. Pahapon na po yan. Pero ang punto ko lang dito, pasok pa rin sa oras ng trabaho. Opo, pasok po yun sa oras. Kasi ibang usapan, kunyari, parang uwian na or tapos na talaga yung trabaho. Yung sinasabi mo na walang naitulong yung kumpanya, allegedly, wala talaga as in or may mga naitulong pero hindi sapat. Wala po talaga siya. Walang kahit 5 sentimo sila na Oo, yan. kahit na nga po nung, di ba sahod nga po namin ng June 15. Alam nila na po na aksidente ako, ba't din po nila ako pinasahod? Wala kang sahod ng June 15? Wala po, pinasahod na po nila ako June 30.
June 30 yung huling sahod ninyo. Oh. Walang nabigay sa inyo kahit July, kahit August? Ala na po, sir. Sino ang may hawak ng ATM mo? Kas po kami. Cash. So, paano yun magiging setup? Hindi ka makapasok. Sino ang nagbibigay ng sahod mo sa'yo? Pupunta po kami sa mismo nagbibigay ng sahod. So, ngayon ba, pumunta ka ba dun sa opisina? Para Opo, pumunta po kami doon. Anong sabi Inano namin na anong kami sinabi sa- ng opisina? Hindi daw po naipasa yung mga papel ko sa kanila, kaya hindi daw po nakarating sa main office. Tapos Walang may nasabi gumawa pa ng report para malaman na ikaw ay na-aksidente. Opo. Tapos ano yung mga document na hiningi? Ano ba to? Resibo ba yung hinihingi nila? Yung una po naging sila ng mga receipt na gastos ni Mrs. Yun ang parang rinipanan nila. Magkano daw yun? Yun na nga po naghahalaga ng 4,000 po yun. Yung resibo ng ospital, magkano inabot yung ospital mo? Akin lang po sabi nasa 28. Na sinagot naman ng Sinagot PhilHealth. ng PhilHealth mo yan. Sagot naman po ng PhilHealth. Tawagan na natin ngayon yung HR Manager ng Metro Waste Solid Waste Management Corporation na si Catherine Castillo. Magandang umaga sa inyo. Good morning. Actually, sir, ako po HR po ako ng head office. Alright. Ang HR po nila sa site, bigla po kasi silang nawala, nag-awol po. Alright. Then, nung i-forward po sa amin yung scenario, nagkaroon ng konting pending yun siguro po yung sinasabi ng June. Alright. Hindi po kasi na-forward sa amin yung kanyang document. Alright. Pero sa part po naman namin, sir, yung iba po namang previous na nagastos dun sa hospital niya, naibigay naman na po yun. Magkano yun? Hindi ko po alam ang eksakto. Since ako po kasi, sir, nasa field po ngayon, i-check ko rin po naman pagbalik ko po ng office. Yung kanya po namang SSS, sir, wala na rin po kasi kaming Paranaque. Ina-assist naman po yon. Kahit kami na po ang magpass, okay lang naman po. Okay, sa SSS para makapag-claim siya ng ECC, tama po ba? Yes po. Pero ma'am, wala na bang any assistance na magagawa ng kumpanya ninyo? Additional months pay siguro or something na magagawa ninyo para sa kanya? Ifo-forward ko po yung mapapag-usapan natin sa top management po. Alright. Hihingi rin po ako ng assistance para sa kanya. For the last pay naman ma'am, so hindi pa nabibigay ang kanyang huling sahod? Unfortunately, sir, hindi pa rin po. So ano ma'am yung timeline ninyo na mabigay yung sinasabing last pay? Hanggang September 30 po. September 30, katapusan ngayong buwan. Apo. Okay, pero hindi ba ma'am kakayanin if ever, end of this week? Ginagawa po namin lahat ng makakaya namin, sir. Yung company po kasi namin, medyo nagkaroon lang po ng konting problema. Kaya humihingi po sana rin kami ng tulong na kung sakali po na makasingil din po kami sa Paranaque din po para po mai-release po namin yung kanilang last pay. Alright, so ang ibig sabihin nyo ma'am is of course may pinagdadaanan na financial problem ang kumpanya. Yes po. But siguro nag-commit naman kayo ng September 30, so wala naman pong problema yun sa akin. Siguro to set the record straight na lang din kasi ayon sa kanya, allegedly, wala raw kayong naitulong bukod lang sa PhilHealth. Sa side nyo po ba, ma'am, ano po ba nagkaroon ba kayo ng parang voluntary or parang additional assistance para dito sa nangyaring aksidente sa kanya? Yung assistance po ng yung bayad sa kanya per day na ibibigay po yan kahit on leave siya. Then yung mga gamot po niya na ibibigay din naman po sa kanya. Yung kumbaga kung ano po yung request nila, yun po yung ibinibigay naman po sa kanila. So, kumbaga, kahit hindi siya pumapasok, sumasahod siya, mga ilang araw yun. June 4 po kasi siya na-aksidente. Oo. Kaya June 4 hanggang, simula po June 5 hanggang kung kailan po nag-end, bayad po siya. So wala nang problema sa akin yun. Pero siguro mama, para mas malaman natin yung legal aspect, we'll be consulting also an attorney as well. Para at least hindi lang kami, kundi kayo din ay maliwanagan dito sa case na to. Okay, magandang umaga. Attorney Batas Mauricio is on the line now. You know, Carl, makikisa po ako sa pagsang-ayon dito sa mga nagawa na ng kumpanya. Kasi nagpakita po sila ng pagtugon dito po sa pangangailangan ng kanyang manggagawa. So, sa akin pong tingin, basically, the company has already performed not only its legal duties, but I think even its moral duties. Lalong-lalo na yan, kinuha yan para po sa kontrata sa Paranaque, nagtapos na rin yung kontrata. Pero, kahit po hindi nagtrabaho yung manggagawa, binabayaran. So, saludo po ako doon sa ganong klase ng kumpanya dahil nagpapatuloy po sila sa pagtulong. I think that's the only thing I can say now, Carl Tulfo, mga kababayan, sapagkat marami po kumpanya, medyo mamumroblema talaga yung manggagawa, pero dito, nagpakita po sila ng kaayusan sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang manggagawa. Alright, attorney, nakuha ko naman. So, importante no, is as long as na maibigay nila ang kanilang pangako ay wala na din akong problema. So, ganito ma'am na lang siguro, no, yung magiging advice ko na lang sa inyo is number one, na ibigay niyo talaga yung sinasabi niyo yung pangako kasi syempre, alam ko naman na magkakausap tayo dito sa ere and maganda yung mga narinig ko sa inyo na sinasabi ninyo na ibibigay niyo sa kanya.
Pero sa akin, ma'am, ay napaka-importante na sana matupad yung sinasabi niyong September 30, which is about 13 days from now. So I hope, ma'am, na mag-gather niyo lahat and make sure talaga na mabigay because we'll be also asking an update pagpatak ng September 30. Okay, ma'am? Opo. Ang gagawin natin is tatawagan din natin yung SSS or yung ECC and then later on tatawagan natin yung peso. Para lang kung sakalin man meron silang slot para sa'yo, mabigyan ka ng trabaho para meron ka naman dagdag kita. Okay? Ngayon naman, tawagan na natin itong Peso Manager ng Parañaque City, si Amalia Martin. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po, Sir Carl, at sa inyo pong mga taga-pakinig or taga-panood, magandang umaga po. Iniisip namin, ma'am, siguro kung meron mabibigyan na opportunity sa kanya or anything that could help him in terms of his livelihood. Anong magagawa ng inyong tanggapan, ma'am? Meron po kami mga several schedules for in-house and job fairs na pwede namin i-communicate sa kanya para mag-participate po siya doon. And aside from that, meron din po tayong livelihood na ito naman po ay in partnership with Dole. So, pwede naman po siya ma-accommodate po. Yun nga lang, sir, pupunta po sana siya dito kung okay lang po sa inyo at nakahingi po kami ng contact details yan. We'll let our staff also coordinate yung aming tanggapan mismo makikipag-usap sa inyo para mabigay ang detalye ni Sir Ray para maasistahan siya ng husto para magawa ng paraan sa pagpunta sa inyong opisina. Okay, ma'am? Ay, opo. Welcome na welcome. Okay, maraming salamat po, Ma'am Amalia Martin ng Parañaque City. Papasalamat po talaga ako na lubusan sa inyo po. Alright. Ako din ay nagpapasalamat sa tiwala at kahit papano na sa tingin mo matutulungan ka namin. So maraming salamat muli, Sir Ray. Marami po salamat, sir. Diyan nagtatapos ang sumbong na to. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban ka di iiwan. Itong hashtag ipabitag mo. Sir Bert, Sir Carl, maraming po salamat sa naitulong niyo po sa akin. Ako po si Ray Magante. Maraming po salamat sa inyo, Sir Carl, Sir Bin. Maraming po salamat.